Lalo na kung matanda na po baga, tapos ganyan nga, malapit na kunin ni Lord. Malapit na kunin ni Lord. What? Pambihira naman, Beyonce may bad words sa kanyang live. Mga asal ni Beyonce sa kanyang live. Kanino po kaya niya ito ina-address? At yung respeto po ni TQ, tuluyan na po bang nawala? Ayan, grabe, diba? Ayan guys, mga kalingap, magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po sa ating panibagong topic natin pong pag-uusapan. Dito po sa ating panibagong video, ayan. Pero syempre, wag niyo pong kalimutang mag-subscribe, pa-like, share, and comment na rin po. Ayan. And mega love shoutout po sa lahat. Matapos pong mapansin ng ilang mga viewers ang mga salitang binitiwan po ni TQ, kung saan mainit na usapan po ngayon ang naging live ni Beyonce. At ilang mga reactors na rin po ang nagbigay ng kanilang sariling opinion, at ang ilan naman po ay nagtatanong, kanino nga ba ito pinatutungkol or ina-address? Ano sa palagay niyo po guys, mga kalingap? Syempre, hindi naman po tayo manhid para malaman po natin yung mga inaasal ni Beyonce, di ba? Lalo na po dun sa mga sulit kalingap, talaga naman pong alam natin kung saan ba yan patungkol at kung kanino nga po yan ina-address. Ayan, paalala lang po dun po sa may mga hindi mapalagay at may komento na kumbaga po, kung inaakala nyo po na kami ay walang karapatan, na kayo ay pakialaman, especially na nga po sa pamilya ni TQ, di ba? Ito lamang po ang nais namin pong iparating sa inyo, na hanggat kami po ay nagmamahal at nagmamalasakit sa kalingap, ano man po yung inyo pong inaasal na inyo pong pinaggagawa, handa po kaming magbigay ng sarili po naming opinyon bilang pagpapahalaga at pagmamalasakit po sa kalingap. At ito po ay ayon na rin po sa aming nakikita at naririnig, na kumbaga po ay kami po ay mayroong basihan. At alam din po natin na ang mga binibitiwang bad words ni Beyonce sa kanyang live ay may kinalaman pa rin po sa mga naglalatagang maling akusasyon laban sa kalingap kay Kuya Bal Santos Matubang. At syempre, dagdag pa nga po diyan yung umuusad na legal action ni Kuya Bal, talagang ayon nga po sa ating naririnig at nasasaksihan, kumpirmadong sangkot, di ba? At yan nga po ay ayon na rin sa tahasang pag-a-announce ni Kuya Bal. So dito nga po guys, mga kalingap, alamin naman po natin yung live ni Beyonce na talaga naman pong may bad words. At dito nga po sa mga pahayag ni Beyonce, talaga naman pong meron siyang pinariringgan, pasaring, na talaga naman pong mukhang nagngingit-ngit, na nagmumukhang galit sa taong pinatutungkulan nito, si TQ. Magpakabait na lang po, ano. Hindi po natin alam kung hanggang kailan na lang tayo dito sa mundong ito. Kaya mas mabuting magpakabait na lang. Magawa ka mo ng mabuti, Bian. Sabi nga po ni Tita Rowena Osenya, oo nga po diba? Kaysa po baga magpara, ko din ng masamang gawain sa kapwa mo. Magpakabait ka na lang. Lalo na kung matanda na po baga, tapos ganyan nga, malapit na kunin ni Lord. Malapit na kunin ni Lord. So, ayun po, napakaliwanag yung mga pahayag po ni Beyonce. Hindi lamang po napaka-bad words. Pati yung pong nagpahayag ay talagang bad na bad, di ba? So, ang point po natin dito sa mga katulad po ni TQ, lalo pa nga po at napakabata pa niya, nag-aaral pa. Nasaan po kaya yung values education na pinag-aaralan niya kung ganito naman yung kanyang mga pahayag, napaka-bad, di ba? Na kung titingnan po natin, talagang hindi po bagay para sa kanya yung ganun pong pag-uugali at talagang kawalan ng respeto. At naiisip nga rin po natin sa ganitong mga pahayag ni Beyonce, sa tingin po natin talagang bumababa yung pagtingin po natin para sa kanya, di ba? Tila yata po yung pagpapalaki ng magulang tipong may kulang, di po ba? Hindi naman po natin sinabing may perfectong magulang. Ang point lang po natin dito, may turo sana na wag naman po sana na mawala yung respeto sa kapwa, di ba? Sa atin pong napanood guys, mga kalingap, narinig
marinig po natin kung ano at paano po nasabi po ito ni Beyonce. Talagang dito nga po ay meron po siyang pinariringgan at dito nga po ay may tinutukoy siyang isang matanda na malapit na nga pong kunin daw ni Lord. Ayan, Diyos ko po Rudy, bakit po ganyan yung iyong sinasabi Beyonce? Guys, mga kalingap, ano po ang masasabi nyo patungkol dito? Tama ba na ito yung asalin ni Beyonce? Magsalita ng hindi kaaya-aya sa mga taong minsan ay talagang naging bahagi ng pag-angat niya sa buhay. Dahil ang totoo po nito ay talagang napakalaki yung inaambag ni Kuya Bal sa buhay ng Batalero family. So comment lang po kayo guys mga kalingap. Ano man po ang inyong komento, i-comment nyo lang po yan dito sa ating comment section. At dahil nga po dito, syempre kung wala nga po yung foundation ni Kuya Bal, yung Kalingap community, wala rin po sila nga sa ngayon sa kanilang kinalalagyan, di ba? Yung pong mga bigating sponsor na inyo pong pinagmamalaki, saan po ba yan ang galing, di ba? Sa Kalingap. Kung kaya nga po, wag magtataka kung bakit may mga sulid Kalingap na talagang patuloy pong sinasabi yung salitang walang utang na loob. Kasi nga, di ba, nakikita at nakikita po yung kawalan ng respeto. Nasa halip nga po ay makuha yung simpatya ng awa at pagpapatawad ni Kuya Bal sa Kalingap, kay Kuya Bal Santos Matubang at syempre kay Kalingap Rab. Hindi po lalo lamang pong ginagatungan, pinalalakas si Kuya Bal para tuloy ang laban, di ba? Sa kabilang banda, guys, mga Kalingap, sa mga ganitong mga nangyayari, syempre kailangan din po nating mag-isip, di ba? Lalo pa nga po sa panig ni Beyonce, lalo pa nga po ngayon, talagang hindi na nga po nakakaligtas sa mga mapanuri na kumbaga malay po natin na yung pong ating mga pinapahayag ay hindi na po pala maganda. Lalo na nga po sa pandinig ng iba at talagang hindi na po pwede na hindi makaligtas sa mga ilang mga nagre-reaksyon, nagbibigay ng komento at talagang ito nga po ay itatapik at itatapik, di ba? At syempre hindi na rin po tayo magtataka kung bakit patuloy nga pong naibabas si Beyonce at syempre yung kanyang pamilya dahil na rin po sa kanilang mga pinaggagawa, di ba? Patuloy at patuloy po silang gumagawa ng mga pasaring parinig, walang karespeto, di ba? At hindi na rin po tayo magtataka kung bakit deserve po nila yung sobrang pambabas ng mga viewers kasi nga nakikita nga po nila ang kanilang mga ginagawa at ito nga po yung kanilang nasasaksihan, nakikita. Iyan po ba naman ang marinig sa kanyang live napaka bad words, di ba? At dahil na rin po dito, alam po natin na pagdating kay Kuya Bal hindi rin po siya titigil hanggat hindi po niya nakakamit yung katwiran para sa mga taong magaling manira, mambalahura at syempre yung mga taong nagpatulpo. Hanggat hindi po niya naaaksyonan talagang hindi nga po mapapanatag si Kuya Bal hanggat hindi nga po tumitigil ang mga taong mapanira sa kapwa. So dahil nga po dito may matinding pahayag si Kuya Bal. So pakinggan po natin yung pahayag po ni Kuya Bal. Ko, tandaan niyo po yan. Lahat sila. Yung nagpatulpo sa akin, kakasuhan ko sila. Yung nagpatulpo sa akin, kakasuhan ko sila sa Surigao, Davao at Daet. Tandaan niyo, lahat sila kakasuhan ko. Tandaan niyo po yan. Lahat sila.